Hello kabayan, magandang umaga at magandang gabi. Ito pala yung trabaho ko dito sa Quebec, Canada. Buhay latiro. Latiro kabayan, gumagawa ng mga bangga na kutsi kabayan. Yun ang ibig sabihin ng latiro. So, sa Bisaya naman, iba yung tawag sa latiro sa Bisaya. Walang latiro, bodybuilding ata yung doon kabayan sa Bisaya. Yung nagre-repair ng mga bangga. Saka yung mga yung mga bulok na mga body na sasakyan, nire-repair yan, yun ang tawag bodybuilder. Bodybuilder tawag yan, parang nasa bodybuilding. Yan sa kabayan, yung iba-iba yung mga ginagawa ko dito sa Quebec na sasakyan. Hindi ito siya company. Company pa rin siya kabayan, pero ang hawak nito kabayan, insurance na. So hindi lang yung ginagawa natin na Toyota lang, Mazda, Honda, hindi, iba-iba po kabayan, basta nakapasok sa insurance, yun po ang gagawin natin. Kasi ang nagbabayad dito, yung insurance na, hindi na yung may-ari, kadalasan. So bihira lang yung, kasi lahat ng mga sakyan dito kabayan, naka-insurance. So bihira lang yung, minsan yung mga may-ari ang magbayad kasi hindi nila ipasok sa insurance. Reason why kabayan, dahil daw pag lagi mong ginagamit yung insurance mo, bali lalaki siya ng lalaki yung insurance. So, kaya yung iba, yung medyo maliit na damage, yung nagbabayad, yung may-ari na, bali cash nila binabayaran yon, hindi na sila gumamit ng insurance. Pero pag malaki kabayan, hindi na kaya yan, mahirap na bayaran. So, kaya gagamitin insurance. Anong purpose ng insurance pag hindi mo gamitin din? Yun din ang tanong. Kasi hindi ko rin alam kabayan kasi wala akong kotse kabayan, hindi ako gumagamit ng insurance. Pero yun ang pagkakaalam ko kabayan, yung iba hindi nila ginagamit yung insurance kasi yearly po kabayan, pag lagi kang na-aksidente, lagi mong ginagamit yung insurance mo, automatic sabihin ng insurance, grabe tong tao to, laging bangga, so lakihan natin ang insurance. O ganun ang mangyayari kabayan. Kaya yung iba hindi nila ginagamit, pag maliit lang. Pero yun na nga kabayan, lahat dito may insurance talaga kahit lumang modelo. Pag lumang modelo naman hindi ganong mahal. Kadalasan sa insurance dito mga nasa 100 mahigit 2,000, depende din sa kotse. Tapos yung pag grabe yung accident kabayan, so totally loss na. Sabihin na insurance, titingnan sa insurance yan yung quotation ng shop. Kung sa tingin ng insurance, grabing mahal ito. Tapos yung kotse, luma naman. So, ang gagawin ng insurance, kukunin na yung kotse. Pero hindi ko na alam kung anong gagawin noon sa may-ari. Bali, babayaran nila. O, parang gano'n siguro kabayan, babayaran nila yung may-ari na totally loss na yung kotse. Kasi, yun nga, yung iba dito, mayroon ditong pumunta dito na grabe yung aksidente, hindi na kaya sa insurance, pag ipa-repair pa. So, ang insurance mag-suggest sa may-ari na wag nang ipa-repair kasi tatalo. So, ang gagawin siguro sa insurance niyan, hindi ko rin alam talaga kabayan baka kukunin naman talaga yung kotse sa insurance. Kasi, yun ang kabayan, di ba? Diretso tayo sa mga visa, di ba? Minsan, sasabi ko, bago pero sikanhan. So, ang nangyari niyan, yung insurance kasi hawak din yung mga sikanhan. So, kaya ang mangyayari niyan, yung mga katulad yan, darating yung sakyan, tapos kukunin yung mga visa, anong visa ang kailangan, yung insurance ang mag-provide yan kabayan kung palitan ng bago. Kasi dito, pag i-estimate sa estimator yan, bago to, hindi na i-repair, katulad sa bintuan, hindi na i-repair, bago. Insurance, kukuha ng insurance, yung bahala na ang insurance doon kabayan kung anong kukunin nila, yung sikanhan ba o yung brand new. Pero yun nga, kadalasan kabayan dito, sikanhan din yung kukunin nila, doon nila kukunin doon sa mga bangga, siguro ang mga sasakyan yan. Ganun ang mangyayari. Ayan kabayan, so continue na lang watching kabayan marami tayong mga ginagawa dyan kabayan, iba-ibang klase. Okay, maraming salamat kabayan, enjoy watching kabayan.
Ito kabayan, oh, Tudor kabayan, oh, OD TTS. Yan kabayan. 2013 model kabayan yan. Tudor lang siya kabayan, ha. Yan. Lumang modelo. Ito pintuan pala yung gagawin natin kabayan sa running board. Kabayan, ito na pala yung Nissan Micra natin kabayan. Ito yung nirepair natin yung pintuan, kasama na yan siya kabayan eh. Kasama sa bayad sa insurance. Pero ito kabayan, binayaran ng mga yari. Bali dagdag siya dito, dalawang babayaran niya to. Pero ito, yung pintuan nga isa, yung nirepair natin, pati yun, ito bago to eh. Yan, ito yung bangga. So ayan, bayad sa insurance yan. Pero ito, nag-add na lang siya, pina-repair niya to, tapos siya na magbayad. Oh, ganun lang siya kabayan. Kasi pag isasama to sa insurance, hindi naman kasama sa bangga yan. Tapos malalaki yung insurance. Ang insurance kasi kabayan, pag lagi mong ginagamit yung insurance, lalaki yung insurance mo. Di ba? Yearly yan, mag-add. So yun, minsan hindi gagamit. Pag maliit lang yung tama, hindi na gagamitin yung insurance. Kasi yun nga kabayan, lalaki yung insurance mo pag gagamitin lagi. So, yun ang sinasabi ng iba, iwan ko lang kabayan. Basta yun na yun kabayan, okay? Hello kabayan, Toyota Yaris to siya kabayan, ha? 2014 model yan. Hatchback siya kabayan, yung maliit lang. Ito naman kabayan. Ano? So, ito kabayan, dito gumawa tayo ng bumper, bagong bumper, bago yung fender, blending yung pintuan. So, ito kabayan, no? Retainer siya kabayan. Ito yung tinatawag na retainer. Ito yung bracket ng fender sa bumper. Ito magkukonect siya kabayan dyan. Pag ito kabayan, pag mayroon kayong sasakyan na ganito, yung 2014 Toyota Yaris, kahit mga 15 siguro 16 parehas lang siguro yung mga yan, mga ganitong bracket. So pag mayroon kayong ganung sasakyan, tapos kailangan kayong ganito, pwede kayong mag-pick, sabihin nyo sa akin, okay? Itatabi ko ito kabayan, okay? Kasi itatapon na ito kabayan eh. So, kasi pinalitan ng bako yan, kasi bangga yan. Tapos ito okay lang naman, walang problema kung hindi sira ako. Okay? Okay, Toyota Yaris 2014 kabayan, oh, BMW 230i 2018 model. Tudor siya kabayan, oh, ganda. Yung kulay nito parang kuwan siya, orange, dark orange. Ang gagawin pa natin ito kabayan, yun, bagong bumper lang to siya. Magpalit lang tayo ng bumper nito, ganoon lang kasimple. Yan, o. Pormahan lang. Magkano bayad sa bumper lang kabayan, ha? Magkano yung isang bumper nito kabayan sa BMW 2018 23 230i? Yung bumper niya kabayan 1,140 nasa 40 mahigit kabayan. 40 mahigit. Sus, sa piso, ha? 40 mahigit. Ang bayad pala nito kasama sa bumper na, kasi binayaran yung bayad yung bumper sa insurance kabayan, kasama na yun eh. Nasa 2,080 doble, parang na doble ng hitabo. So kabayan, yun ang gagawin natin kabayan. BMW X3 natin kabayan, tapos na kabayan, no? Ito yung X3 na 2014 model yan. Yung ginagawa natin kabayan, ito yung pintuan yan, bago to ito kabayan, no? Naikabit ko na yan, parang tabingi haya mo na, hindi na mapansin niya, parang tabingi nga, oh, ay sabag na, haya mo na kabayan. Okay na yan. Yan, tapos ito blending, ni-repair natin to dito kabayan, kasi ito bangga na to dito eh, dumikit na tong pinder na to eh. Yan, bagong pinder yan. Yan, okay yung alignment, tingnan mo kabayan, oh. Yung molding medyo angkot dito kabayan, walang clip kasi dito kabayan eh. Pero yun, ito yung sinasabi ko bayan, na ito post pin na ilagay natin to, hindi na tayo mag-repeat dyan. Yan. Yung alignment, okay yung alignment kabayan. Yan. Ito yung sa BMW kabayan, no? Ito yung matibay kabayan, no? Plastic, hindi basta-basta. Tapos yung bolt dyan dito, isa, dalawa, mayroon pang post pin dito, clips. Yan. Pero okay na yan, no? Kabayan, ito yung Subaru Outback natin kabayan, 2016 model. Yung ginawa natin kabayan, bago yung bumper. Yan kabayan, bago yung bumper. Yung grill hindi.
Tapos repair yung fender natin. Yan. Okay na. So dito lang yung scratch. Yung alignment ni kabayan, okay na yung kabayan. Original yan, ganyan. Walang kulay yun sa baba. Yan. So yun lang, fender, repair, tapos bagong bumper. Subaru. Malaki ito siya kabayan na. SUV siya kabayan pero mas malaki. Ito SUV ito na. Anong kuwan to? RAV4 ito. Ito yung ginawa ko eh. Ito yung RAV4. Cross, Toyota Cross. Ito. Mas malaki siya. Mas malaki yung SUV na to. Yan na. So tatanggalin na natin. So ito yung may bagong bumper tayo dyan. Saka yung fender i-repair natin. Yung scratch lang yung fender kasi yung alignment okay lang naman yung alignment sa pintuan kabayan. So yan kabayan oh, nakuha nyo, natupi yung bumper. So may bago tayong bumper. Pagtanggal ng bumper kabayan, yan. Yung sa Subaru talaga kabayan, yan. Kuha lang yan siya kabayan, clip lang yan siya dyan kabayan sa taas. Pero malaking clips. Tapos sa baba, mga clips lang din. Walang 10mm yan siya kabayan pag Subaru. Kahit sa front bumper. So pinakamabilis tanggalin ng bumper kabayan, lahat. Alfa Romeo. Matinding pangalan to kabayan oh. Sabi ko anong kasakyan to. Ito running board siya kabayan pero pasok to kabayan eh. Pati panel pasok yung kabayan oh. Kung laki ng distansya dito. Dapat kasi oh, pumasok to sa kabayan. Tingnan mo pintuan. Okay na. Diba? Dito tayo nag-repair. Running board repair din yan oh. Original yung kabayan oh. Kabayan, ito yung gagawin natin kabayan. Toyota Prius kabayan sa B. Ito kabayan, electrical to siya kabayan, electric. Hindi na kailangan ng gasolina to. 2017 model, electric. 2017 pala nag-umpisa yung electric kabayan. Ito kabayan, ito bagong pintuan to kabayan ha. Bagong fender, repair yung bumper. So kailangan natin paklasin yung bumper kasi repair yan. Ito, bago ata to, bago rin to kabayan. Tapos cover lang to kabayan, hindi rim yan ha. Tapos yung pintuan, repair natin yung pintuan sa likuran. Ito, bago, repair yung fender, repair yung pintuan sa likuran. Ito, spot lang to siya kabayan. Okay? Ito yung klaro mo, nakita mo yung kabayan. Pag itim kabayan, talagang klaro yan kabayan ha. Yan o. Tapos repair natin to, yan. Yung likuran, hindi nakasama yung kabayan. Ipakita ko sa inyo kabayan, Toyota Prius. Yan. Ito yung hybrid, so means electric. Yan kabayan, Toyota Yaris tayo kabayan ha. Mag-assembly tayo ng Toyota Yaris. Pero hindi tayong gumawa nito kabayan, assembly lang tayo. 2018 model. Yan. Maliit siya kabayan oh. Pero ibang kulay niya, maitim siya sa taas. Yan. Yan oh. Diba? So bagong pintuan. Hindi, blending na yung pintuan yung kabayan. Tapos yung fender bago. Kasi bangga yung dito yung kabayan. No? Pinalo-palo na nga to eh. Pero hindi pa to align sa kabayan ha. So yun ang sinasabi ko na mag-align ka. Dito ka muna. Tirahin mo dito yung fender. Saka yung sa baba. Tapos sarado mo yung pintuan. Kung okay na yung alignment, dito ka na mag-adjust. Okay? Unahin mo yung pintuan. Pag-align. Saka yung fender. Doon mo higpitan dito. Higpit pa yung sa baba. Tapos dun sa loob, yan. Saka mo na i-align dito. Ito kabayan, sinabi ko kabayan, struggle ako kabayan sa pag-repair dito kabayan, yung bracket dito kasi walang bago yung bracket eh. Pakita ko yung bracket. Ito kabayan oh. Yan. Yung bracket na yan kabayan. Yan oh. So kasi yun ang bangga kabayan. Dito yung bangga, tingnan mo bangga dito. Di ba? So, tapos pumasok. So, yan, tingnan mo ang alignment ngayon. Okay yung alignment. Tingnan mo, di ba? Oh. Walang problema sa alignment, di ba? Yun ang maganda na i-setting mo muna dito. Yan oh. Inuna ko dito, setting lock. Dito na ako nag-adjust dun sa bracket dito. Okay kabayan. Yan ang technique kabayan. Kabayan, ito ay Volkswagen kabayan. 2016 kabayan, model kabayan na Volkswagen. So, ang ginawa natin kabayan, ito lang yung bumper. Yung bumper, nagpalit lang tayo ng bumper na bago kabayan ha. Ito kabayan, disalign na to siya kabayan. So yung panel ito ni-repair to dati. Kasi oh, yung loob nito kabayan makakalawang na. So nagpalit sila ng panel sigurado to.
Tapos yun ang sinasabi ko ba yan, grabe yung kalawang, bilis kapitan, lalo na pag hindi mo lagyan ng anti-rust. Pero ngayon hindi ko nilagyan ng anti-rust kasi ang ginawa nito bumper lang, hindi naman kasama yung panel. So yan o, yung gap niya kabayan, tingnan mo, yung bracket dito hindi napasok ng maayos doon. So normal yan kabayan, pag Volkswagen dikit talaga yan. Tingnan mo kabila yan, dito okay lang dito, yan normal yan o. Yan, tingnan mo kabila o, ito yung normal niya na alignment. Ito yung kalawang na rin kabayan, diba? Pati yung pintuan kabayan, o yung pintuan back panel, tingnan mo, yan o, diba? Kalawang na rin yan. Yun, basta magsimula ng ganito kabayan, ang maganda nito kabayan, ang ganito, pag mayroon kang ganito sasakyan mo, dapat lihain mo to. Tapos pag liha nito, pinturahan mo siya agad kabayan, lihain mo, tanggalin mo yung itim, yung kuwan niya, kalawang. Papatuloy ito kabayan, umpisan to siya kabayan sigurado kakainin ng kalawang to So pag may ganito magkita, pudpurin nyo, tapos pag pudpud nyo, kahit pinturahan nyo lang ng itim, yung kuwan, yung basta mapinturahan lang para hindi lagyan, para hindi papasukin ng kalawang. Pero tanggalin nyo muna ng kalawang bago nyo pinturahan. Yan ang technique kabayan, para hindi lalaki yung kalawang. Okay, maraming salamat kabayan. Don't forget to follow kabayan and subscribe to our YouTube channel. Good. Yeah, better. Kabayan, ito kabayan ay Kia Soul kabayan 2023. 2023 model pala to siya kabayan. Ito kabayan, electric to siya kabayan ha. Pinatakbo ng electric, hindi pinatakbo ng gasolina. Ito yung electric niya kabayan. Dito it's a charge yan. Tapos ito yung ginawa natin kabayan, yung bumper. So paano tanggalin yung bumper? Hindi mo na kailangan tanggalin yung taas. Mayroong din yung buksanan nga, mayroong bolt dito, isang bolt lang yan sa kabayan. So ipakita ko sa inyo kabayan, patos dito. Yan, 10mm lang yan siya. Tapos mga clip na yan sa baba din. Ipakita ko sa inyo, buksan natin. So matindi pala to, 2023 pala to. Kala ko lumang modelo kasi parang luma na kabayan o. Yan, ito yung buksan mo ngayon. Yan, buksan mo ngayon. Yan. Tapos 10mm yan. Yan lang. Tapos ito nakaklip na yan siya dito. Yan. Pagbuksan mo dito, pero ito yung bilib ako sa Hyundai kabayan. Pag mga Hyundai, talagang mahigpit yung fender saka yung bumper. Talagang yung clip dyan, talagang magaling sila. Pati sa kabila, tingnan mo, hindi katulad sa Honda. Talagang mahigpit yung mga clip nito pag Hyundai kabayan. Pati yung mga dito kabayan, galing yun. Tapos may mga tornilyo pala sa loob. Yun ang mga accessories niya. Pag Kia pala ito, Hyundai, Kia pala. Kahit Hyundai, parehas lang sila, Hyundai sa Kia. Ganun. So yun ang pagtanggal ng bumper. Paano? Ganun lang sa kabayan. May dito GS. Tapos yun, nakaklip na yan siya. May 10 din dito, 10. Tapos kabila 10. Tapos mga clip na yan siya. Ganun ang pagtanggal. Kia Soul EV 2023. Yan kabayan. Diba? So, maraming salamat kabayan, and don't forget to follow and subscribe sa ating YouTube channel para mayroon tayong mga car tutorial dyan. Okay? Maraming salamat kabayan. Bye bye. Kabayan, ito pala yung pormahan ng Kia Soul kabayan. Electric siya kabayan, electric car. So ito yung pormahan, 2023 model. Yan, Kia Soul. So modelo. So gusto mo makita yung loob, titingnan natin yung loob kabayan. Yan, ito yung iba yung kuan niya, switch. Yan, automatic switch, press button. Tapos ito, pati press button din to kabayan, Hindi, iikot mo lang yan kabayan. Ikot. Tapos reverse, ikot mo lang doon sa kabila. Right, pa kanan. Tapos pa kaliwa yung papunta. Diretso, yan. So malaki siya kabayan, Kia Soul. Yan, Soulmate. So, yan, di ba? Magandang pormahan kabayan.